Kuyang Pata, hintay-hintay tayo sa unang balita. Narito na ho. Ang mga unang balita sa mga oras na ito. Motorsiklo, sumalpok sa isang pampasaherong jeep sa Quezon City, 2 sugatan. Mabilis na pagpuproseso sa mga traffic ticket violation, asahan na raw sa bagong bukas na Redemption Lounge ng MMDA. Kilalang tailoring street sa London, nagmistulang chic farm. At sino nga ba ang kadate ni Pangulong Aquino na nakuna ng litrato? Huwag pong tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Glavio, kasama si Connie Season. Narito na ang mga unang balita. Photojournalist na nakakuha ng litrato ni Pangulong Noynoy Aquino at nang umano'y kadate niya sa isang mall sa Pasay, ikinuwento kung paano niya nakunan ang pinag-uusapang larawan. Darito ang exclusive report ni Oscar Oida. Buti walang camera. Batid ng photojournalist na si Val Leonardo na ang bawat malaking pangyayari dapat raw laging huli ng lente ng kanyang kamera. Kaya naman di raw niya ito inaalis sa kanyang tabi. Minsan nga raw, pati sa kanyang pagtulog. Kaya nang matsyempohan niya ang Pangulo sa kanyang pamamasyal sa isang mall sa Pasay, huling-huli ng kanyang kamera ang litratong ito. Si Pinoy, naglalakad kasama ang isang babae na sa paniwala ni Val ay kadate ng Pangulo. Date talaga kasi wala naman siyang appointment na pupunta sa ganung restaurant eh. Tsaka kung makikipag-appointment siya, hindi sa ganung klaseng restaurant. Pero matapos makuna ng Pangulo, pinagpawisan na raw siya ng malamig. Lalo pat nakita niyang palapit na sa kanya ang ilang PSG. Itong tatlong to, hinatak na ako papalayo. Hindi naman kinatak actually, nakbayan lang ako. Kumitakot din ako kasi maraming na-cover na ako mga presidente, binibitbit talaga ako eh. Itong mga PSG ngayon lang, baka mabait. Sinabihan pa ako, pare, baka pwedeng sa amin na lang to. Private time to ni boss. Hindi na tuloy niya maiwasang lalo maginala na may kadate niya ang Pangulo noong mga oras na yon. Hindi naman siya mukhang nagalit. Hindi naman. Ang inisip niya kasi makapunta ka agad dun sa kakainan nila eh. Parang nagmamadali na sila nakita ng lako. Nagmamadali na sila. Minsan lang dumaan sa buhay may makunahan mo ng isang presidenteng single na magkikipag-date. Bago ang nasabing date, umaalingaw na ang balibalitang break na raw sina Pangulong Noynoy Aquino at ang nobyang si Valenzuela Councilor Shalani Soledad. Si Councilor Soledad naman, nalilink na raw kay Valenzuela Mayor Sherwin Gatchalian. Pero sa Twitter account ng konsehala, sinabi niyang hindi ito totoo. Sa kabila nito, hindi naman sinagot ni Soledad ang totoong estado nila ni Pinoy. Break na doon. Ni President Noy, is it true? Mauna na po kami. Salamat po. Kahapon, sa kanyang press briefing, hindi rin naiwasang matanong ang binatang Pangulo ukol sa kanyang love life. I'm just being friendly at this point in time. Yung nakasama ko doon, hindi na kami magkikita yata muli dahil ayaw niya center of attention siya. I will appeal to all of you. Di ba parang meron bang pwede mangyari if I am in a fishbowl? Para sa unang balita, Oscar Oida, reporting. Salpukan ng motorsiklo at pampaserong jeep sa Quezon City, 2 ang sugatan. Agad naman sumuko ang driver ng jeep sa takot na magulpi ng taong bayan. Narito ang report ni Oscar Oida. Wala nang kailangan pa magsabi na nasalanganing sitwasyon ng isang lalaki at isang babaeng inabutan namin nire-responde ng mga rescuer sa bahaging ito ng Aurora, kanto ng Monte de Piedad sa Quezon City. Kapwa di makausap at halatang di basta-basta ang mga sugat at tinamo sa iba't ibang parte ng katawan. Kinilala sila ng mga otoridad sa pangalang Steven Abrea at Jinky Rose Maestre. Pasado las 3 sa madaling araw nang makasalpukan muna ng isang pampaserong jeep ang sinasakyan nilang single type na motorsiklo. Himala namang di man lang napano ang pangatlo nilang sakay na siya nang nagkwento sa amin nang umano'y nangyari. Galing po kami sa bigla pong sumulpot tong jeep. Nagmamaneo po, hindi na po nakakayanan ng preno, bigla na pong sumalpak yung motor ng kami. Nakainom ba kayo? Hindi.
Ang driver ng nakabanggaan nilang jeep sa takot umanong magulpi ng taong bayan, agad isinorenda ng kanyang sarili sa tanggapan ng barangay. Pero git niya, di raw siyang may kasalanan. Patulin, sir. Ang dating. Matulin yung motor. Oo, nakahinto na ako eh. Tapos? Bigla lang bumangga sa akin. Matapos malapatan ng paunang lunas, agad namang naisakay ng ambulansya ang mga biktima para isugod sa pinakamalapit na ospital kung saan nananatili silang under observation. Ito ng balita sa Quezon City, Oscar Oida, reporting. Bagong redemption lounge ng MMDA binuksan na. Bukod sa komportable, mas mabilis na rin daw ang pagproseso dito ng mga traffic ticket violation. Darito ang report ni Steve Dailisa. Ito ang karaniwang eksena sa MMDA Redemption Center. Ang mga driver pawis na pawis, inip at inis din sa anila'y mabagal na proseso ng pagbabayad sa traffic ticket violation. Kaya ang ilan umaasa sa fixer. Pero meron ding pinapabayaan na lang ang violation dahil sa umano'y di magandang serbisyo. Maghapon kami nito, tapos kung hindi matapos, babalik ulit kami bukas. Kasi hanggang 300 lang eh. Sobrang init talaga, mabagal pa ang proseso. Pero sa pagbubukas ng bagong Redemption Lounge, kahit papano'y magiging komportable na ang pagbabayad nila. Air-conditioned na ang tanggapan, may libreng kape at tubig pa, at may flat screen TV na rin na pwedeng paglibangan habang naghihintay. Kahit paano may libangan kapag naghihintay. Dito mabilis-bilis na, at saka maganda na, malamig na eh. Yun lang, okay na sa akin. Mula sa 7th floor, ibinaba na dito sa ground floor itong mga filing cabinets na naglalaman ng mga traffic violation tickets mula taong 1995 hanggang 2004. May 10 tauhan itong MMDA na mano-manong hinahalukay itong mga traffic violation tickets na tinatayang aabot na sa mahigit 800,000. Kaya naman bago matapos ang taong ito, target ng MMDA na isailalim na ang lahat sa computerization process para maging isang click na lamang katapat ng kanilang paghahanap. Kung mababayaran ng mga nakatenggang traffic violation sa minimum na halagang 150 pesos, kikita raw ang MMDA ng mahigit 145 million pesos. Kaya malaking bagay daw na mabago ang sistema ng pagsiservisyo. Ang goal po natin dito ay maging comfortable po at mabilis ang clearance process. Para din po isa po to sa mga steps namin upang mabawasan ang pangungutong o yung paglalagay po sa kalsada. Kasi po ang mga karamihan na sinasabi ng ating mga tiwaling enforcers ay hassle mag-redeem or hassle magpa-clearance. So ngayon po, tinatanggal namin yung hassle as much as we can po. Ang kasalukuyang 5 hanggang 8 oras naman na paghihintay ng mga driver, magiging minuto na lang kapag natapos ng ma-encode sa computer ang mga traffic violation tickets. At ang ngayon 300 application ng clearance kada araw, kakayanin ng gawing 1,000. Currently, yung MRES namin, yung computerization namin, is only for the tickets that were issued from 2004 hanggang ngayon. Ang nagiging problema natin is yung mga tickets na na-issue noong 1995 because we started issuing tickets for traffic violators 1995 up to 2004, which is not included or incorporated dun sa bagong system namin. Bukas na mula Lunes hanggang Sabado ang MMDA Redemption Center mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Mahigit 2 ektaryang taniman ng marijuana sinalaki ng mga otoridad sa Sugpon, Ilocos Sur at salpuhan po ng van at trailer sa Pilar, Bataan, 17 ang sugatan. Darito ang Ratsyada Probinsya, ati di Oscar Oida.